Hello guys! Welcome to Jill in Can. So for today's video, it's a beautiful Saturday morning at tayo ay may gagawing importanteng bagay para sa ating mga anak na above 18 years old. Pupunta tayo dito sa Edmonton Fingerprinting. Samahan nyo kami guys para malaman nyo rin kung paano kumuha ng NBI kahit tayo ay nasa Canada. Second floor. No. This is the address, second floor, 3273 Parsons Road. Go ka next to. Passport. We're done. Dito paano lakalak mo kasi meron yung handaan. Kaya sa Pilipinas, laging may bantay eh. Isa din ba kayo guys sa mga nagtatanong kung paano makakuha ng NBI kung kayo ay nandito sa Canada, especially kung kayo ay first time nakukuha ng NBI. Pero kung kayo naman ay magre-renew ay madali lamang ito dahil online lamang basta nandyan pa yung old NBI ninyo. At ito nga isang araw na split shift ko, kailangan kong pag-aralan at unawain kung paano nga makakakuha ang mga anak ko ng NBI dito sa Canada. At binasa ko yung website, medyo hindi pa siya clear sa akin at meron din akong nakausap na kaibigan ko at sinabi niya na kailangan mo nang magpa-book ng schedule doon sa Philippine Consulate sa Alberta, Calgary, ng schedule para makakuha ng form. Pero hindi naman pala dahil tumawag ako sa mismong consulate at Filipino ang nakausap ko at Tagalog ang kanyang pagpapaliwanag sa akin at sinabi lamang niya kailangan lang kumuha ng form kahit sino, any member of your family pumunta lang doon para kumuha ng form at bibigay walang bayad. At yun nga, dahil nga doon naman si Chris ay walking distance lang from his work diyan sa papunta sa Philippine Consulate sa Calgary, ay sa mismong araw na yon ay nakakuha agad siya ng form at hindi na kami kailangan pumunta pa ng Calgary. So guys, ang first step is to get the NBI form number 5 from the Philippine Embassy na kung saan kayo located malapit. So, hindi nyo kailangan pumunta or magpakuha from the Philippines dahil merong Philippine Embassy kung saang province kayo. Dito sa Alberta, nasa Calgary ang Philippine Embassy or the Consulate Office. At pag nakuha natin ng NBI form ng walang bayad at hindi kailangan magpa-appointment, ay pwede nyo nang sagutan ng personal details ninyo ang NBI na ito at ang passport info. So, makikita natin na ang form na ito yung katulad ng sinasagutan natin nung tayo ay nasa Philippines. At ang step 2 naman is to get fingerprinting through the RCMP accredited. So, sa mga local police station po ito. So, kami ay nandito sa Edmonton. Dito na kami sa Edmonton at sinearch ko lang dun sa link ang RCMP accredited at nagpabook ako ng appointment. So, ang fingerprinting agency ay accredited ng RCMP. At ito yung Edmonton Fingerprinting. Dito sa Edmonton, dalawa siya. Meron sa downtown at meron sa southside which is sobrang lapit lang sa amin. So, ang fingerprinting, merong digital or ink enrolling. So, sa Philippines, ang required sa atin is ink enrolling. So, hindi po digital. So, sasabihin din natin sa kanila na this is for NBI Clearance Philippines. So, bukod sa ink enrolling, fingerprinting, kasama din sa package nila or pwede mong i-click doon na kailangan mo rin ng picture taking. So, digital and physical picture. So, kami, kailangan natin sa Philippines
is the physical picture, hindi po ang digital. $16 po ang bawat isa sa kanila at 2 pieces po ang ibibigay. So kasama po yan sa ni-request namin. So fingerprinting, ink enrolling, at physical na 2 pieces na passport photo. At kung makikita nyo guys doon sa aming video kanina na pinakita, na mismo pagkatapos ng kanilang picture taking at ink enrolling, fingerprinting, ay pinapack na namin doon sa UPS packaging. So, meron din silang ino-offer na mas murang direct na i-ship na nila doon. So, bago kami pumunta doon ay minake sure na namin na yung mga ipapadala namin aside from the NBI form number 5 at yung pictures nila ay meron na rin kaming i-include na photocopy ng passport details nila, yung passport, no, yung photocopy nun. Actually, meron din kaming medyo nakalimutan na ilagay na yung authorization letter. So, yung UPS package na yon na NBI na may laman na NBI form number 5, picture at photocopy ng passport ay it will be sent directly doon sa aking sister na nasa Philippines. So, siya yung magiging representative namin doon to send it to NBI. So, merong pagpunta nyo ng Calgary or sa Philippine Consulate, pero silang instructions na ibibigay na actually mas clear kesa doon sa website ng consulate ng embassy. So, medyo naguluhan ako sa pagbasa no dahil after nakalagay doon sa instructions na kapag tapos mag-ink enrolling and photo, ay ipapadala pa ulit ito sa Calgary for notarization. So, actually, yung Edmonton fingerprinting, kasama na doon sa kanila yung pag-notarize no dahil kailangan nilang mag-sign and ang ilalagay nila dito is i-sign nila yung name nila at yung official designation nila at i-stamp nila yung seal ng office nila at lalagyan nila ito ng date, which is nagawa naman po nila yon. So, yun po mismo sa Edmonton fingerprinting, kasama na yung pag-notarize nun na stamp and seal na po nila yon. So, dahil accredited naman po sila ng RCMP. So, ang kailangan na lang namin ngayon, napadala na namin doon sa Philippines yung documents na yon. At ang maganda nito, actually guys, sinabi nila sa amin na mas mura daw sa kanila kaysa sa labas pa kami. So actually, mas convenient din na nandun na rin kami tapos mas mura pa. So ang total na nagastos namin doon for the ink and roll, fingerprinting, dalawa sila, $55 each. Bali, total is $110. Plus yung passport or visa ID photo times 2, which is $16 each. So, dalawa sila is $32. So, either digital or physical photo ang kailangan ninyo is the same price pa din, $16 pa din yon. And yung shipping and handling na through the UPS, which is $92.70. So, ang total na binayaran namin, including the tax, is $246.44 para sa kanilang dalawa na po yan. And UPS naman po yung ginamit, so safe and secure na darating ang ating documents kung saan natin to ipapadala. So, once matanggap na po nila, actually natanggap na po ng sister ko yung documents na ito, ay kailangan na lang niyang pumunta. So, meron kayo dapat guys, meron kayong authorized representative in the Philippines para maghatid nito personally doon sa NBI office at para magawa ang yung processing po nito. So, pero bago yan, kailangan nating i-register online ang ating mga new applicants, mag-sign up and sign in doon sa apply for clearance. So, kailangan nito yung reference number na mag-a-appear dun sa screen after mag-register. At ito yung mag-serve sa NBI ng code in the retrieval ng applicant's data and status of application. So, ang ating authorized representative, kailangan niya pong dalhin lahat ng mga documents na ito at kailangan din na meron tayong authorization letter na siya yung representative natin to apply on
your behalf. So, the NBI clearance certificate will be released at the same time sa inyong representative. So, ito na po yung fastest way kung kailangan natin ng mas mabilis na pagproseso ng ating NBI. Ito rin yung sinabi sa akin ng Philippine Consulate dito sa Calgary na ito na po yung pinakamabilis na pwede nyong magawa as long as you have an authorized representative in the Philippines, no? At so kailangan lang po niya na pumunta siya doon at ayun, so kailangan din nating on our part ay i-register natin online www.clearance.nbi.gov.ph. Ayun guys. So kung ano yung na-experience nyo, kung nakuha nyo na ba yung NBI nyo, at kung gaano kabilis, please comment down below ano yung experience nyo. So, yun yung mga nagastos namin for this processing ng NBI. But kami namang mag-asawa, ang ginawa namin since na meron na kaming previous NBI is nag-online lang kami. So, kailangan natin yung old NBI natin para sa reference number. Ito-type natin yung doon at yung ibang information. Ayun lang. So, kung meron kayong comments and suggestions or questions, please comment down below. At kung meron kayong mga ibang experience regarding this, kung ano yung mga iba yung tips para mas mabilis ang pag-process ng NBI, is comment down below lang guys. So, ito nga palang NBI clearance tayo ay kumukuha in preparation sa ating mga future requirements here in Canada. So, habang wala pa tayong masyadong minamadaling mga ibang other documentation, no? So, hindi pa natin alam ano yung mga iba-ibang requirements na i-require sa atin dito sa Canada. But, for sure, NBI is one of them. At kung may time pa tayo, gawin na po natin ng mas maaga para when the time comes na i-require na sa atin to, we have it on hand. Dahil alam naman natin na mahirap din minsan maghanap ng magre-represent sa atin sa Philippines. Tapos, yung time na yon na magta-travel yung mga documents, pabalik. So, pabalik pala guys, hindi na natin kailangan ng physical copy ng NBI. Kailangan lang siyang i-scan or magandang screenshot or picture nun. Pero better is to scan it kasi syempre mas clear yan, the clearer the better. So importante po na lahat ng details ay makuha doon sa NBI shot na yon. At yun po ang isi-send natin sa mga documentation requirements natin dito sa Canada. So hindi natin kailangan ng physical copy or para i-send pa dito ulit. So i-keep lang ng authorized representative natin yung physical para kung may time tayo or babalik ng Philippines, doon na yung pwede nyo nang makuha yung mga physical copies nun. But for requirements dito, hindi naman kailangan ng physical. So, just send the picture and then, yun, pwede nyo nang masimulan kung ano yung mga requirements na paggagamitan nyo dito sa Canada. Yun lang guys, and kung ano man yung mga applications nyo ngayon, good luck sa ating lahat, sa ating mga applications ngayon. And thank you for watching. I'll see you in my next vlog. Bye!